Mga tampok na balita. Sa mga balitang pambansa, marami pa ring Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa ibang lider ng bansa. Base sa survey ng Pulse Asia, 63% ang nagsabing may tiwala pa rin sa dating Pangulo. 50% naman ang kay Vice President Sara Duterte at 32% lamang ang may tiwala sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. 42% naman ang walang tiwala po sa kasalukuyang Pangulo, habang 25% kay VP Sara at 17% ang walang tiwala kay ex-PRRD. Halos magkakasing dami naman ang undecided. 27% naman kay PBBM, 25% sa kasalukuyang Vice Presidente at 20% sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod po sa mataas na trust rating, lumabas din po sa isa pang survey ng Pulse Asia na marami pa ring Pilipino ang tutol sa pag-aresto ng ICC sa dating Pangulong Duterte. Base nga sa survey, 58% ng mga tinanong ang nagsabing tutol po sila sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. 26% naman ang nagsabing tama lamang na inaresto siya, habang 16% ang undecided. Lumabas din sa survey na karamihan sa tutol sa pag-aresto kay Duterte ay ang mga respondent galing sa baluarte niya sa Mindanao. Habang galing naman sa Metro Manila ang karamihan sa mga suportado ang pagkakakulong ng dating Pangulo sa The Hague. Formal namang hiniling ng Department of Justice sa Department of Foreign Affairs na kanselahin na nga ang pasaporte ni Attorney Harry Roque. Kasunod po ito ng inilabas na arrest warrant laban kay Roque sa kasong qualified human trafficking. Kaugnay pa rin yan ang pagkakadawit niya sa illegal na Pogo Hub ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sabi ng DOJ, oras na makansela ang pasaporte ni Roque, maituturing na po siyang undocumented alien at ipadedeport pabalik dito sa bansa. Kasalukuyang nasa Netherlands pa rin ang abogado na nag-apply na rin ng asylum doon. Nag-alok naman po ng 1 milyong pisong pabuya ang mga otoridad para tugisin si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Wanted po si Dumlao matapos kang makonvict ng korte bilang mastermind sa pagdukot sa Korean businessman na si Ji Ik-ju sa Angeles, Pampanga noong taong 2016. Pinas lang din po sa loob mismo ng Camp Crame ang biktima. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, naungkat nga po ang kaso ng Koreano sa pulong kamakailan ng mga opisyalis ng Pilipinas at ng South Korea. Nagulat daw siya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang dating pulis. Kaya siya na mismo ang nag-utos para magsagawa nga ng malawakang manhunt operation laban kay Dumlao. Kaugnay rin po ng balitang yan mga kapatid, mas pinaigting na ng PNP ang investigasyon sa mga nakabinbing kaso na may kaugnayan po sa mga Korean nationals. Ayon sa Southern Police District, nakikipag-ugnayan na sila sa Korean Embassy ukol sa ilang Koreano na biktima nga ng krimen dito sa bansa. Inilatag na rin ng SPD ang kanilang ginagawang aksyon kasama po ang National Capital Region Police Office o NCRPO para matugunan ang naturang mga insidente. Bukod sa mga Koreano, marami din daw Japanese national ang biktima ng krimen. Pero problemado ang PNP dahil ayaw ng karamihan sa kanila na magsampa ng kaukulang reklamo. Madalas po kasi na ayaw na po nilang mag-report dahil ang reason nga po is mga tourist itong ating mga foreigners na ito, itong mga Japanese nationals. So hindi na po nila pinagtutuunan ng pansin yung pagpa-file po ng kaso. Basta lang po ang kailangan po nila is mai-report siya kahit po sa barangay para po makakuha po sila ng affidavit of loss para sa kanila mga passport na nawala. Yan po ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO.